Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 55 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Mimori ay humaharap kay Ingrance, isang makapangyarihan at nakakatakot na commander ng mga demonyo na sinasabing unang sinumpaan ng emperador ng mga demonyo. Habang sinusuri ang labanan, napansin ni Mimori si Sogo, ang kanyang kaklase, na nakikipaglaban sa isa pang kalaban sa di kalayuan. Nakahinga siya ng maluwag sa presensya nito at nagpa siya na pagtuunan ng pansin ang pagpuksa kay Ingrance, habang nagtitiwala na kayang harapin ni Sogo ang iba pang banta. Habang matapang na lumalapit, ipinakilala ni Mimori ang sarili bilang dating pinuno ng maalamat na grupo ng mga salamangkero na Ashinto, na muling ipinakilala ang kanyang kakaibang kakayahan bilang makapangyarihang mahika upang iligaw ang kanyang mga kaaway. Ang panlilinlang na ito ay nagbibigay daan upang maitago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at layunin. Tinitiyak na hindi agad malalaman ni Vesis na siya ay buhay pa. Si Ingrance, na galit sa mga pang-aasar at kumpiyansang kilos ni Mimori, ay tumayo mula sa kanyang trono at inutusan ang kanyang mga ogre na lumayo, handang harapin si Mimori ng direkta. Samantala, si Eve, isa sa mga kasama ni Mimori, ay naghihintay sa malayo, hawak ang Deus Lancair. Isang mahiwagang sibat na may kakayahang bumaon sa kalaban sa hindi kapanipaniwalang bilis kapag pinuno ng mahika. Ang estratehiya ni Mimori ay nakaasa sa paglikha ng bukas na pagkakataon para kay Eve na umatake, habang nililibang niya si Ingrance sa pamamagitan ng pagbibida at pagmamalaking natalo niya ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, si Sivit Gartland. Ang mga mapang-asar na salita ni Mimori ay lubos na nagpagalit kay Ingrance, na nakatuon ang buong pansin sa laban, at iniwang bukas ang pagkakataon para kay Eve na umatake. Ngunit, nang ihagis ni Eve ang sibat, nahuli ito ni Ingrance ng walang kahirap-hirap. Ibinunyag na ang kanyang galit ay isang palabas lamang upang maakit si Mimori sa saklaw ng kanyang masamang elemento. Sa isang malupit na ngiti, napahina ni Ingrance ang katawan ni Mimori, ipinahayag ang kanyang tagumpay. Bumagsak si Mimori sa kanyang alagang sisli at nahirapan siyang kumilos habang nagdiriwang si Ingrance sa kanyang inaakalang panalo. Ipinaliwanag ni Ingrance na sinadya niyang paalisin ang mga ogre sa paligid upang maging mas kapanipaniwala ang kanyang pagganap. Tinitiyak na papasok si Mimori sa kanyang patibong. Habang naghahanda si Ingrance na magpakawala ng isang mapangwasak na mahiwagang atake, biglang inaktibo ni Mimori ang kanyang kasanayan na paralyze. Pinapako si Ingrance sa kanyang kinalalagyan. Nabigla si Ingrance, hindi makapaniwalang nakakagalaw si Mimori sa loob ng saklaw ng kanyang masamang elemento. Habang unti-unting nauunawaan ang nangyayari, inisip niyang maaaring isa si Mimori sa mga bayani mula sa ibang mundo, isang taong may kakayahang labanan ang madilim na kapangyarihan ng emperador ng demonyo. Walang pakialam si Mimori sa mga hinala ni Ingrance, at ipinaliwanag na ang labis na kumpiyansa at kayabangan ay madaling gawing patibong, lalo na sa mga nag-iisip na sila ay mas matalino kaysa sa iba. Inilabas ni Mimori ang isa pang makapangyarihang kasanayan, Berserk, na nagdulot ng matinding pinsala kay Ingrance, halos matalo ito. Sinumpa ni Ingrance ang Diyosang nagbigay kay Mimori ng ganoong kakayahan. Napagtanto na ang lakas ni Mimori ay higit pa sa kanyang inaasahan. Mula sa malayo, pinanood ni Zwegsid, isa pang mataas na opisyal na demonyo, ang labanan na may lumalalang pag-aalala. Napagtanto niyang mahalaga si Ingrance sa paglikha ng mga ogre na sundalo at sa pagpapanatili ng kanilang mga puwersa, kaya't naghanda siyang makialam. Ngunit, ginamit ni Sogo ang pagkakataon upang umatek mula sa likuran at pinutol si Zwegsid bago ito makatulong kay Ingrance. Ang pagkakamali ni Zwegsid ay ang pag-aakalang hindi siya mapapansin ni Sogo, kaya't iniwan niya ang sarili niyang depensa sa gitna ng laban. Habang natatapos ang laban, si Mimori ay sinisigurong si Ingrance na hindi na ito makakatawag ng tulong o maipapaalam sa iba ang kanyang tunay na kakayahan. Sa pagkatalo ni Ingrance, malaki ang nadagdag sa kapangyarihan ni Mimori. Mula antas 2,112 ay umangat siya sa antas 2,500.
Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpahina sa puwersa ng hukbo ng mga demonyo, kundi lalo pang nagpapatibay sa reputasyon ni Memory bilang isang puwersang dapat katakutan sa nagpapatuloy na digmaan. At dito nagtatapos ang chapter 55 ng Failure Frame. Salamat sa patuloy na suporta mga ka-TV. Hanggang sa susunod na kabanata ulit, paalam.